Ano nga ba ang tunay na papel ng dating Pangulo na si Emilio Aguinaldo sa kasaysayan? Welcome back to my channel, class. Nakasubscribe na ba ang lahat? Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakakontrobersyal na tao sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Emilio Aguinaldo. Class, hindi maikakaila ang pagiging popular ng dating Pangulo sa kasaysayan ng bansa. Pero, ang tanong sa isipan ng marami, bayani ba siya o may darker role sa kasaysayan? Ang sagot, depende kung sinong historian ang tatanungin mo. Parang Facebook comment section. May nagtatanggol, may nagagalit, at may nag-aaway sa comments. Pero pagkatapos ng lecture na ito, kayo mismo ay pwedeng sagutin ang tanong na ito. Makinig mabuti. Dito, sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Cavite 1998. Salamat sa suggestion mo and shoutout sa mga estudyante ko riyan sa Kawit, Cavite. Sino nga ba si Emilio Aguinaldo? Si Aguinaldo ay ipinanganak noong March 20, 1869 sa Kawit, Cavite at naging isa sa mga lider ng rebolusyon laban sa Espanya. Sumali siya sa Katipunan, ang lihim na samahan na pinamunuan ni Andres Bonifacio. Sa Cavite, mabilis siyang sumikat bilang lider ng mga rebelde. Nanalo siya sa ilang laban sa mga Kastila, kaya naging kilala siyang mahusay na heneral. At syempre, siya rin ang taong nagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas. At pagkatapos noon ay naging unang pangulo ng bansa. Kung baga sa basketball team, siya ang team captain ng unang Philippine Republic. So far, parang hero story, di ba? Pero teka lang, dito na papasok ang mga kontrobersya. Ang isyu kay Bonifacio. Isa sa pinakamalaking isyu kay Aguinaldo ay ang nangyari kay Andres Bonifacio. Noong Tejeros Convention, nagkaroon ng eleksyon para sa bagong pamahalaang revolusyonaryo. Nanalo si Aguinaldo bilang presidente kahit wala siya roon mismo sa meeting. Si Bonifacio naman, na founder ng Katipunan, ay natalo at nagprotesta. Ang ending, inakusahan siya ng treason, nilitis, at pinatay kasama ang kapatid niyang si Procopio. Kaya maging sa kasalukuyan, may mga historian na nagsasabi, hero si Aguinaldo, pero baka hindi kay Bonifacio. Ang kasunduan sa Espanya ay isa rin sa mga hinarap na kontrobersya ni Aguinaldo. Noong 1897, pumayag si Aguinaldo sa kasunduang tinatawag na Pact of Biak na Bato. Sa kasunduang ito, tumigil muna ang revolusyon at pumunta si Aguinaldo sa Hong Kong, kapalit ng amnestiya at pera mula sa Spain. May nagsabi, strategic move dyan. Pero may nagsabi rin, parang nagbakasyon lang habang may revolusyon. History talaga, may kanya-kanyang interpretation. Isa pang kontrobersya ay ang pagkamatay ng matapang na heneral na si Antonio Luna. Si Luna ay kilala bilang brilliant, ngunit mainitin ang ulo na heneral sa panahon ng Philippine-American War. Noong 1899, pinatawag siya sa punong tanggapan ng pamahalaan sa Kabanatuan. Pero pagdating niya roon, pinatay siya ng mga sundalo na kaalyado ni Aguinaldo. Ang malaking tanong ng mga historian, may kinalaman ba si Aguinaldo? May mga nagsasabing wala siyang direktang utos. May iba namang nagsasabing responsibilidad pa rin niya bilang Pangulo. Kaya maging sa kasalukuyan
ay isa pa rin ito sa pinakamaiinit na debate sa Philippine history. Pagkatapos matalo ang Espanya sa Spanish-American War, akala ng mga Pilipino magiging malaya na tayo. Plot twist! Ibinigay ng Spain ang Pilipinas sa Amerika sa Treaty of Paris. Kaya si Aguinaldo at ang kanyang hukbo ay lumaban ulit, this time, laban sa Amerika sa Philippine-American War. Pero noong 1901, nahuli siya ng mga Amerikano at napilitang manumpa ng katapatan sa United States. May mga kritiko na iginigiit na naging mahina ang pamumuno ni Aguinaldo, kaya natalo ang mga Pilipino sa digmaan. Hindi pa tapos ang drama. Noong World War II, nakipagtulungan si Aguinaldo sa mga Japanese at nanawagan pa ng pagsuko ng mga puwersang Amerikano at Pilipino sa radyo. Pagkatapos ng digmaan, naaresto siya dahil sa collaboration, pero kalaunan ay pinatawad din ng gobyerno. Pumanaw si Aguinaldo noong Pebrero 6, 1964 sa edad na 74. Sa madaling salita, si Emilio Aguinaldo ay isang tao na may malalaking ambag at malalaking kontrobersya sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya ang leader ng revolusyon laban sa Espanya, nagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas at unang pangulo ng bansa. Pero siya rin ay nauugnay sa pagkamatay ni Andres Bonifacio, kontrobersya sa pagpatay kay Antonio Luna, mga kasunduan at desisyon na pinagtatalunan hanggang ngayon. Kaya ang tanong na bayani ba o traidor ay walang simpleng sagot. Ang kasaysayan ay hindi movie na may malinaw na hero at villain. Minsan, ang mga taong gumagawa ng history ay mga taong may lakas, kahinaan, at mga desisyong ginagawa sa gitna ng kaguluhan ng kanilang panahon. Ang history ay parang family reunion. Lahat may ambag sa kwento, pero minsan may drama na pinag-uusapan pa rin kahit wala na yung tao.